Alam mo ba, ang pangalang Jezebel sa Bible ay merong karakter na napakasama at merong sinasabi ang Revelation symbolically na dapat mag-ingat baka meron kanito. Especially sa mga simbahan o sa mga taong gustong pumunta sa simbahan. Sinabi ng Book of Revelation na si Jezebel ay sobrang sama at ang katangian nito. Kahit si Jesus Christ, Jezebel, symbol of seduction, symbol of false prophecy sa church, seduction, and spiritual corruption. Merong biblical symbolism and prophecy to understand the role and significance ni Jezebel sa huling panahon. Revelation chapter 2, verse 18, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Thyatira. Ito ang warning ng Panginoon sa 7 churches of the Asia: Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Para lang ipaalala ko sa iyo kapatid, nagsasalita ang Panginoon sa bawat simbahan at alam niya ang ginagawa ng bawat religion. Kumanda ka kapatid dahil ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng Jezebel at ano ang dapat nating iwasan sa panahon natin ngayon. Kasi ang Revelation chapter 2 verse 18 sinaysay para sa simbahan na merong espiritu ni Jezebel, yung Thyatira. Ito kasi yung gampanin ni Jezebel sa churches. Ibang-iba yung Jezebel na sinabi sa Thyatira sa Jezebel sa Old Testament sa panahon ni Elijah. Papaliwanag ko muna sa iyo kung ano yung ginagawa ni Jezebel sa panahon ni King Ahab. Idolatry, persecutions of prophets, seduction. Pero ito yung sinasabi ng Revelation at ibang-iba ito kasi ito yung espiritu ni Jezebel sa mga simbahan. Jezebel symbolized corrupting influence within the church, leading people away from the true faith. Basahin natin aklat ng Revelation chapter 2 verse 18. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Thyatira. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos na ang mga matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paay nagniningning na parang pinakintab na tanso. Alam ko ang mga ginawa ninyo. Alam ko na may pagmamahal kayo, matapat, masigasig maglingkod at matyaga. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa nyo ngayon kaysa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Hinahayaan nyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Nililingnan niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sexual na imoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Mapapansin nyo sa binasa natin, lahat ng simbahan meron laging compliment. Good deeds, masipag, matyaga, pero meron tayo nakakalimutan. Ano yon? Baka tinatanggap na natin yung false teaching, yung false doctrines. Ito kasi yung espiritu ni Jezebel. Pakinggan mo kung maigi kapatid. Church of Thyatira, kahit na nandito ang Word of God sa simbahan, meron pa rin pong nakikitang sexual perversion. Merong sexual immorality nagaganap sa loob ng simbahan. So, sobrang confidential po niyan. Ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, na kahit simbahan na, pero tumatanggap pa rin ng aral na mali at marami po ang naililigaw sa body of Christ. Tinatanggap yung mga immoral teachings na pwede ng ganito, pwedeng ganyan. Kasi ginawa na ng Panginoon ang lahat, kaya wala na tayong gagawin. Which is not true. Kasi kailangan pa rin ng kabanalan. So ito yung sinasabi ng Revelation chapter 2. Ito yung espiritu ni Jezebel. Kinokorrupt niya yung mga tao, yung mga believer na, para mahikayat na gumawa ng mga mali, maniwala sa maling turo, at lumihis sa katotohanan ng gospel. Kung mapapansin nyo po, samot-sari ng false doctrines, false teachings, kahit nasa church na po. At marami po ang maliligaw ng mga ganitong aral na ilalayo tayo sa katotohanan at ang susundin lang ay yung pita ng laman. Cherry-picking verses, mga selective Christians, mga carnal Christians. Ito yung nangyayari po sa panahon natin. Kahit Kristiyano na, gumagawa pa rin ng mga immoral na bagay. Bukod doon, naniniwala sila doon sa mga turo na hindi galing sa gospel. I-justify nila yung ginagawa nila kasi yun ang espiritu ni Jezebel.
sa mga simbahan at sa mga tao. Ito ang sinabi ng Panginoon sa Revelation chapter 2 verse 18. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Tiatira. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos na ang mga matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paay nagniningning na parang pinakintab na tanso. Yung fire eyes doon ay yung nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa natin. Siya ang omniscient God, omnipotent God, nakakaalam ng lahat ng bagay at makapangyarihang Diyos. Yung mga paa naman na nagniningning na parang tanso sa kintab ay pagpapakita na siya ay hukom. He is just God, makatwirang hahatol sa lahat ng ginagawa ng mga tao. All churches, all Christian churches, all denominations or non-denominations, kailangan natin marinig ito. Ito yung ayaw ng Panginoon. Revelation chapter 2 verse 20. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, hinahayaan nyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Nililin lang niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat niyang gumawa ng sexual na immoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga Diyosan. Sa madaling sabi, yung spiritual deception ay nasa loob ng simbahan. So kailangang i-rebuke po yan ng mga spiritual warfare, nakikipaglaban through prayer, through spirit. Yan yung mga intercessors. Rampant nga po ang kasalanan sa panahon natin ngayon. Kaya yung mga false doctrines and false teachings, napakarami rin po na ililigaw sa katotohanan ng tao. Kahit nga po ang Bible, basahan mo ng Bible yung tao. Sa panahon natin ngayon, kagagalit pa niya, hindi pa niya paniniwalaan. Corrupting Christianity, pagkakaroon ng idolatry, immorality, and rejecting the truth, the gospel. Ito po yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Demonic spirit is invading the church nang hindi namamalayan. So maging aware po tayo sa mga bagay po na ito. Yung deception ng kaaway. Revelation chapter 2 verse 21, binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang immoralidad, ngunit ayaw niya. Tandaan po natin, there is always an opportunity for repentance. Binibigyan tayo ng Diyos ng panahon upang makapagsisi, upang makalapit sa Kanya. So this is the lesson. Avoid wrong doings. Stand up what is right and be honest. Know that action have consequences and be careful for misled. Always remember, it's never too late to come back and do what is right. Come to Jesus and repent. Be safe. God bless you, kapatid. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung agree ka, follow, subscribe, share mo ito. Meron kang tanong, comment down below. Hanggang sa susunod na pagkikita po natin, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.